Wala nang ibang ginawa si Hana kundi obserbahan si Kayden mula nang makabalik ito. 1 linggo rin ang itinagal nito sa Singapore. 1 linggo na halos ikabaliw niya. There were dramatic changes again. Kung dati ay parang siso ang moods nito, ngayon ay iisa na lang. Palagi itong tahimik at tila malalim ang iniisip. She sighed. Siguro nga ay nagkabalikan na ito at si Lily. Pero bakit hindi nito yun sinasabi sa kanya? She propped herself up against the pillows at pinagmasdan si Kayden na natutulog sa tabi niya. I didn't make you forget her after all. She smiled bitterly. That night, like many nights before that, she fell asleep staring at Kayden, wondering until when he would be staying. Araw-araw gumigising siyang takot na baka magisnan niyang hindi niya na ito katabi. Sa gabi naman bago siya matulog, inihiling niya na sana'y hindi pa yun ang huling gabi nila na magkasama. Pagsapit ng umaga, she prepared his favorite breakfast, omelette, garlic rice, and brewed coffee. Inihanda niya ang isusuot nito sa pagpasok sa opisina. She did everything perfectly because she had no idea when she would be playing wife for him for the last time. Nang makalutoy, inihatid niya ang pagkain nito sa kwarto. Kagigising pa lang nito nang pumasok siya. Breakfast in bed, anunsyo niya. Pilit pinasigla ang tinig. Kahit na surprise ay tila nagustuhan naman nito yon. Never pa kasi niya itong dinalhan ng breakfast sa kwarto. Marami pa siyang mga bagay na hindi nagagawa para dito. But it was too late for that now. Pakiramdam niya anumang sandali ay maaari itong mawala sa kanya. Tahimik lang ito habang kumakain. Siya naman ay pinagmamasdan lang niya ito. Nais niyang tandaan ang bawat parte ng mukha nito, ang bawat haplos, ang bawat sandali, ang bawat alaala. Gusto kong samahan kang manood ng basketball championship ng live habang magka-holding hands tayo. Gusto kong ipagluto ka ng mga paborito mong pagkain. Gusto kong kulitin mo ko nung walang humpay dito sa bahay, sa grocery, sa trabaho, sa phone, kahit saan at sa gabi. Kapag pagod ka na at maghapong humarap sa tambak na problema sa opisina, gusto kong yakapin ka at sabihing narito lang ako. Alam kong gusto mo rin gawin ang mga bagay na yun, Kayden. Yun nga lang, ibang babae ang gusto mong makasama. Something wrong, Hana? Tanong nito nang marahil mapansin na titig siya rito. She shook her head. Gusto niyang sabihin ditong alam niya ang lahat. Gusto niyang makiusap dito na manatili na lang ito sa tabi niya. Gusto niyang sabihin dito na hindi niya alam kung paano harapin ang buhay nang wala ito sa piling niya. But no voice came out. Even the tears didn't come. Inside her, there was just acceptance. No matter how hard it was for what was about to happen. Looking at him now, she knew he had already made a choice. Inilapag nitong kinakain at pinagmasdan siya. Samot-saring emosyon ang nasa mga mata nito na ayaw niya at natatakot siyang pangalanan. Hana. Hanas nito maya-maya. He sighed again. I am leaving. Lily and I. Tumangulang siya dahil hindi niya mapagkakatiwalaan ang boses niya na hindi gagaralgal. Sa kabila ng kinahantungan ng relasyon nila, hindi niya magawang sumbatan ito. Hindi nito kasalanan na minahal niya ito ng husto. Lalong hindi nito kasalanan hindi siya nagawang mahalin ito sa loob ng mga panahong magkasama sila. Alam niyang hindi nito gustong saktan siya. Nagkataon lang na may mahal ito. At nagkataon din na hindi siya yun. It was a moment when words were simply not important. Niyakap siya nito ng mahigpit. Paulit-ulit itong nag-sorry sa kanya. As if hugging her would make the pain go away. Hindi na siya nagsalita dahil baka maiyak lang siya. Magiging mahirap lang ang lahat para sa kanila. She waited outside while he packed his things. It wasn't easy seeing her closet now half empty or looking at the cupboard above the sink and not seeing his aftershave, his razor, and his Superman toothbrush. Even the unit seemed bigger and sadder when it was time for him to leave. In no time, he was dragging his suitcase towards the door. She heard the sound of the door closing, the sound of his fading footsteps, and then she could hear no more. Noon siya umiyak ng umiyak because she knew he wasn't just leaving her home. He was leaving her life too. Are you okay, Hana? Puno ng concern na tanong sa kanya ni Mikey. Nasa coffee shop sila dahil break time. She sighed. The answer was no, but she didn't want to be overly dramatic. Halos 1 buwan nang nakararaan mula nang umalis si Kayden ng condo unit niya. Pero pakiramdam niya parang kahapon lang nangyari yon. She still felt like crap. She wanted to be left alone.
Napilitan lang siyang paunlakan ng paanyaya nito kanina. Iniisod nitong donut sa kanya. "Please try to eat, Hannah. You look as though you'll faint anytime." Komento nito. It was then that someone caught her attention. Kumabog ang dibdib niya nang makita si Kaden sa coffee shop. Napatingin din ito sa kanya. Damn! Mabilis siyang tumayo at hinila si Mikey. Let's go. May panik sa boses na sabi niya kay Mikey. Hindi pa siya handang makaharap si Kaden. Pero huli na, nakalapit na si Kaden sa kanila. Hannah, anito. Bagaman halatang nag-aalangan ay tila masaya rin itong makita siya. Sumulyap ito kay Mikey pagkatapos ay muling bumaling sa kanya. Kumusta ka na? Eto, miserable. But she noticed that he looked miserable too. Gloomy even. Namayat din ito. He looked like someone who had been kept in the dark for a while. Like he was seeing the sun for the first time. Or maybe she was just seeing herself in him. Okay lang, we were just leaving. Aniya rito. Nagpatiuna na siyang lumabas. Mabilis na sumunod sa kanya si Mikey. She heard Kaden call after her. Then Mikey asked her question. And then she heard someone crying. Noon lang niya na-realize na siya pala yun. Patuloy sa pag-vibrate ang cellphone ni Hannah dahil sa incoming call. Pero pinagmamasdan lang niya yon. Si Kaden ang caller. It was probably his 20th call for the day. Idagdag pa roon ang walang puknat na pagdating ng text messages mula rito na binubura lang agad niya nang hindi binabasa. Para sa kanya wala na silang dapat na pag-usapan pa. Sinusubukan niyang mag-move on at hindi makakatulong kung i-entertain pa niya ito. Noon nag-ring ang extension line na nasa ibabaw ng table niya sa opisina. Sinagot niya yon para lang matigilan dahil si Kaden ang tumatawag. Hannah, at last! I've been trying to reach you pero hindi mo sinasagot. Bungad agad ni Kaden. Halatang na-relieve nang marinig ang boses niya. She couldn't believe this guy. Ano bang gusto nitong palabasin sa pagtawag-tawag nito sa kanya? Busy ako. She lied. Bakit ka napatawag? Walang kalatoy-latoy na tanong niya. Ilang sandaling hindi ito nagsalita. Wala lang. Mangangamusta lang. Anito. I'm okay. May sasabihin ka pa ba? Madami kasi akong ginagawa. Nilangkapan niya ng pagkainip ang tinig. Mas matagal na hindi ito nakaimik. Nang muli itong magsalita, bahagyang garalgal ang boses nito. Kumunot ang noo niya pero hindi na niya pinagkaabalahang isipin pa yon. Wala na. Mahina ang boses na sagot nito. Okay. Sagot niya at bago pa siya ipagkanulo ng damdamin niya, binabaan niya na ito ng telepono. It was for the best. Paulit-ulit na konsola niya sa sarili. Walang addict na gumagaling habang patuloy ang supply nito ng droga. Definitely Kaden was like a drug and she was far from recovering from her addiction to him. God help her. Thank you. Pasasalamat ni Hannah nang pagbuksan siya ni Mikey ng pinto ng kotse. Nagboluntaryo itong ihatid siya sa mall dahil coding siya. Umalis din agad ito dahil may meeting pa raw ito. Hustong nakapasok siya ng entrance nang marinig niyang may tumawag sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Kaden. Na naman. Binilisan niyang paglalakad. Hindi siya makapaniwala na nasa mall din ang pinakahuling taong gusto niyang makita. Her imagination had been running wild lately. Madalas na parang nakikita niya ang kotse nito sa kung saan-saan. Minsan pa nga ay nararamdaman niyang presensya nito in certain places. Like a ghost. A ghost from the past. But she knew she was just being silly. Napaparaning lang siya dahil iniiwasan niya ito. Pero hayon uli ito at ngayon ay tumatakbo na para maabutan siya. Lalo niyang binilisan ng paglalakad. Pero nahagip na nitong braso niya. Ano bang kailangan mo? Asik niya rito. I saw you with that American guy. Yung anak ng boss mo. He said, completely ignoring her question. Bakit ka inihatid ng lalaking yun? Sumakay siya sa escalator. So? Anong so? Hindi gawain ng boss na ihatid ang mga empleyado nila. He was hitting on you. Nanggigigil na sabi nito. Pag-ibis niya ng escalator ay hinarap niya ito. So what if he was hitting on me? Ano ba kita? Galit na buwelta niya rito. Anong karapatan nitong sitahin siya? Pagkatapos siya nitong itapon na parang basura. Natigilan ito, hinagod nito ang batok. Tila hindi alam ang sasabihin. At sa tila nahihirapang tingin ay nagsalita ito. Look, I know it's none of my business. Alam mo naman pala. Bumuntong hininga siya.
Naglakad siya sa parteng walang gaanong nagdaraang mga tao at hinarap uli ito. She decided to be honest. Hindi ko na itatanong kung bakit ka nandito, Kaiden. But please, stop doing this. I'm trying to move on. Namasa ang mga mata niya pero pinigilan niyang pumatak ang mga yon. Kaiden, pakiusap. Huwag mong gawin sa akin to. All this time, nabuhay ako para sa'yo. Sa'yo umikot ang mundo ko. This time, I want to live for myself. Please, let me go. Then she walked away. Kanina pa nakikipagtitigan si Kaiden sa alikabok na nasa ibabaw ng coffee table na nasa harap niya. Hindi yun gaanong nalinis ng maid na kinuha ni Lily mula sa agency. He was there sitting on the sofa. His heart was longing for a certain memory, a certain face. 2 linggo na ang nakaraan mula nang makiusap si Hana na tigilan na niya ito. Something died inside him that day. Kung bakit kasi ang tanga-tanga niya. Nasa kanya na pinakawalan pa niya. Kaiden? Anang malamyos na tinig ni Lily. Nilingon niya ito. Nakangiting pumasok ito sa study room na kinaroroonan niya. May usapan silang imimit ang wedding coordinator pero hindi pa siya bihis. Mahigit 1 buwan na niyang kasama si Lily sa bahay. Pero 1 linggo lang yata siyang naging masaya. Huli na nang ma-realize niya na nagkamali siya ng desisyon na iwan si Hana para bumalik dito. Kaiden, malilate na tayo sa appointment natin. Malambing na sabi nito. She looked divine as always, but oddly, it didn't appeal to him that much anymore. Lalo itong naging malambing at maasikaso. Bumabawi sa naging kasalanan nito sa kanya. Pero wala siyang maramdamang saya. He was being haunted by Hana's memories. Their memories. It all started one night when he was watching TV. He remembered her and Oscar awards. How he had given up the most important game of the season so she could see the gowns worn by celebrities on the red carpet. And then the memories were simply unstoppable. Si Hana noong una niyang nakita ito. Her unruly hair framing her face. She had the loveliest smile. Si Hana habang may sakit. Natatarantang sumugod siya sa boarding house nito. Pumuslit siya sa loob at nagtago sa likod ng sofa nang dumaan ang kasera nito para makapasok siya sa loob ng kwarto nito at ni Agnes. Hindi siya makauwi hanggat hindi niya nasisiguro na magaling na ito. Si Hana habang nasa salon, looking gorgeous with her new hair. Sa sobrang takot niya na putaktihin ito ng ibang mga lalaki, nagpagwapo agad siya. He got a facial. Si Hana, pag-uwi niya sa bahay, nakangiti at matyagang naghihintay gaya ng isang ulirang may bahay. Tandang-tanda pa niya kung paano siya nagselos kina Cheng at Alex noong college sila. Wala siyang pakialam kung mukhang hindi siya tinuruan ng kabutihang asal ng mga magulang niya sa ikinilos niya kay Alex noong kumain sila. Kung paanong hindi siya mapakalit hindi makatulog kapag magkaaway sila ni Hana. Nagmaneho rin siya ng ilang oras para lang makahabol sa birthday nito. Ang daming mga senyales. Bakit hindi agad niya na-realize kung gaano niya ito kamahal noon pa man? Bakit pinili niyang isipin noon na mababaw na damdamin lang yon at mawawala rin sa katagalan? Who said love was easy? It was especially hard when you fell for your best friend. Nakipagbalikan siya kay Lily dahil akala niya na yun ang tama, na yun ang gusto niya. After all, theirs was his longest relationship. Pero nagkamali siya, gaya ng pagkakamali niya nang isiping si Lily ang babaeng para sa kanya. Being with her again felt different. Like he was just going through the motions. Like he wasn't happy at all. Kay haba ng bawat oras, ang tagal matapos ng bawat araw. At sa gabi ni ayaw niyang isipin kung gaano kalungkot ang mga gabing yun. And then he saw Hana again at that coffee shop and realized how much he missed her. He realized how much she had become a part of him and how hollow he felt because she was not there anymore. His was a lonely world without her love. What crazy things he did just to see her, talk to her, be with her. Alam niyang kasalanan niya dahil ang tanga niya. Pero hindi niya mapigilang masaktan ng sobra nang makita niyang parang hindi na siya mahalaga rito. He felt threatened too. Paano kung makahanap na ito ng kapalit niya? What if she fell for that American? Walang kulay ang mundo. Malungkot ang bawat umaga. Lalo na sa gabi dahil sa panaginip na lang kita nakikita. Hana. Wala sa loob na sambit niya. Nakarinig siya ng pagsinghap. Nang tingnan niya kung sino yon, noon lang niya naalala na naroon pala si Lily. Punong-puno ng sakit ang mga mata nito. Alam nitong namagitan sa kanila ni Hana, kaya nag-exert ito ng totoong effort para makabawi sa kanya.
He felt bad that he hurt her. Minahal niya ito. Nakasisiguro siya roon. Pero nakasisiguro rin siya na iba na ang mahal niya ngayon. He looked at her straight in the eye. Sa kabila ng naging kasalanan nito sa kanya, naging mabuting nobya ito sa ilang taong relasyon nila. Lily. An hour later, she left the room crying. He felt guilty, but for once, he had to be honest. His future was with Hannah, and so was the rest of his lifetime. Nagpapanik na si Kayden. He couldn't find Hannah anywhere. After calling off the wedding, pinuntahan agad niya ito. Kung kinakailangan niyang lumuhod at magmakaawa, gagawin niya. Tanggapin lang uli siya nito. Kahit parusahan siya nito, hindi siya aangan. Huwag lang nitong sasabihin na hindi na siya mahal nito dahil ikamamatay niya yon. Pero nang puntahan niya sa condo unit nito, wala na ito roon. Pumunta rin siya sa bahay ng mga ito sa San Quentin pero wala rin ito roon. Mukhang wala pa ring ideya ang pamilya nito sa nangyari sa kanila. Wala rin siyang nakuhang impormasyon mula sa mga ito. Ang huling pinuntahan niya ay si Agnes. Alam niyang nakayhan ang loyalty ng pinsan niya. Pero gagawin niya ang lahat para lang tulungan siya nito. Kayden? Nito nang madatnan siya sa tapat ng pinto ng bahay nito. What has happened to you? He knew he looked like a mess. He immediately explained what happened and begged her to help him find Hannah. Sumimangot ito. Hindi ko alam kung nasan siya. Last month ko pa siya huling nakita. Hindi agad siya naniwala pero sinabi nitong hindi raw talaga nito alam kung nasaan ang kaibigan. Natutop niya ang noo. Hindi niya na alam ang gagawin. Pwede siyang umupa ng private investigator pero knowing Hannah, kahit ang pinakamatinik na PI, hindi ito mahahanap kung ayaw nitong magpahanap. Namasa ang mga mata niya sa depresyon. Kasalanan niya ang lahat. Masyado niya itong sinaktan. Pinunasan niyang mga luhang tumakas mula sa mga mata niya ng sleeves ng suot niyang shirt. He could visibly feel the lump in his throat, the sting on his chest, that empty, lonely feeling, and the tears just trickled down his cheeks. Halatang nabaghan ng pinsan niya sa nakita. Are you crying? Wala pa siyang iniyak ang babae ng ganoon katindi kundi si Hannah lang. He felt every inch like a loser. Muling namasa ang mga mata niya. Tiningnan siya ni Agnes. Mahal ko si Hannah. Mahal na mahal. Ang gago ko para hindi agad ma-realize yun, Agnes. Ngayon hindi ko na siya makita. Hindi ko alam ang gagawin ko. Desperadong sabi niya sa basag na boses. Hinagod niya ang buhok. He felt like a lost man. Maya-maya ay pumitik sa hangin si Agnes. I think alam ko na kung paano kita tutulungan. Umaga na naman, parang ayaw nang gumising ni Hannah. Pilit na idinilat niya ang mga mata. Hindi niya kailangan ng relo para malaman na alas 5 na ng umaga. She always woke up at exactly 5 o'clock. It had been like that for the last couple of months. Or had it been just weeks? She wasn't sure anymore. She had lost track of time. Somehow it didn't matter. Una niyang nabungaran ng violet na siling sa pagdilat niya. Mistulang robot na bumangon siya. Mabagal, mechanical. Normal people prayed every morning after waking up. And she badly wanted to feel normal. Pumikit siya at sinubukang magdasal. Pero pagkatapos ng ilang minuto'y sinukuan din niya yon. Napapikit lang kasi siya pero hindi niya magawang makipag-usap sa Diyos. Para silang may matinding tampuhan nito. Bumaba siya ng kama at lumabas ng silid. Dumiretso siya sa kusina at nagtimpla ng kape. Black, no sugar, dark, like her life. Hindi man niya ginusto. Sumisiksik sa isip niya ang insidenteng dahilan ng pinagkaganoon niya. It was a bright Monday morning and like most mornings, she felt alive despite what she was going through. Tiningnan niya ang dalang organizer. She had a full day ahead of her meetings, client calls, and several appointments with big names in the outsourcing industry. It sure wasn't easy getting back on track. But she was doing it. Naisip niyang walang mangyayari sa kanya kung patuloy siyang magmumukmok dahil kay Kayden. Pinalayo niya na ito para makapag-move on na siya. Kailangan naman niyang tulungan ng sarili niya. Dumiretso siya sa paboritong coffee shop. Ordered her favorite latte. Sat like a queen in her favorite spot and read the morning paper. Hannah? Hannah Lapus? Nag-angat siya ng tingin nang may tumawag sa kanya. Nakita niyang isang babaeng may karay-karay na batang lalaki. The woman was plump. Had the body of someone who had gone to seed after pregnancy. She looked familiar. She racked her brain and tried to remember. Leah, right? Leah San Ignacio? Kaklase niya ito noong high school.
Tumango ito. Umupo ito sa harap niya kahit hindi niya iniimbitahan. At sa astay tila ready nang makipagkwentuhan. Kinandong nito ang batang tila gustong mag-tantrums anytime. Pasimpleng inilayo niya ang latte niya roon. Kumusta ka na? Mukhang big time ka na ngayon ah. Pupunta ka ba sa reunion? Napatingin siya sa anak nito na kinakalikot ang table napkin na nasa mesa. Ay siya nga pala, anak ko si Arthur. Nito na tila noon lang naalalang kasama nitong anak. Kapag kuwan ay ipinagpatuloy na nitong pag-uusisa sa kanya. Namumula ang hasang nito, tila gustong makasagap ng latest chismis tungkol sa kanya. Sa pagkakatanda niya ay mahiyain at tahimik ito dati. She was probably a plain housewife. Sabik sa kausap. Itinanong nito kung bakit hindi niya alam na may reunion. Noong isang araw pa raw na ipamudmod ang lahat ng invitation. Wala siyang balak pumunta roon. Sinabi na lang niya rito na susubukan niyang makarating. Noon may lumapit na lalaki sa kanila. Hinalikan nito sa pisngi si Leah at kinarga ang bata. Hindi nakaligtas sa mga mata niya na nag-blush pa ng kaunti ang dating classmate niya na parang kabatch lang ito ni Kim Chu. At ang asawa nitong may beer belly. At mukhang family man sa malapit man o sa malayuan ay walang dudang nahuhumaling pa rin sa asawa nitong semi-lumba-lumba. She was introduced to the husband. Ang Gerald Anderson ng buhay nito. Accidentally ay Gerald din ang pangalan ng lalaki. They chatted some more. Gusto niyang ma-impress ang dating kaklase sa accomplishments niya. Make her see what she missed when she chose not to have a career like hers. Pero kabaliktaran na nangyari. Siya ang gustong mainggit dito. Would she be happier kung may asawa at anak na siya ngayon? Hindi niya maitatanggi na gusto niyang ngiti na nakikita niya sa mga labi ni Leah na tila permanente na sa mukha nito. It was a smile that no toothpaste commercial could ever beat because it was genuine. It was the smile of a happily married woman. Bakit hindi ka pa nag-aasawa, Hana? Tanong nito maya-maya. Sa dinami-rami ng napag-usapan nila bago umalis, ang tanong na yun ang paulit-ulit na nag-replay sa isip niya. She went to work later that day, mulling over the same question inside her head. Nakipagtitigan lang siya sa monitor maghapon. It also marked the start of her depression. So she talked to her bosses and immediately filed an indefinite leave. She blinked the memories away. Ini-straight niya ang kape at dinala yun sa lababo para hugasan. She opened the faucet at habang dumadaloy ang tubig ay dumadaloy rin ng mas maraming alaala. A face kept popping into her mind. Cadence.